Good morning. Good morning. Nalimutan ko. Naligo na ako. Nalimutan kong uminom ng aking suka, ng aking fermented fruit juice na vinegar, yung apple mango ko. Ito marami pa rin ako doon. Yung pasunod ko. Buksan ko lang. Ano to? Isang kutsara lang. Ang ginagawa ko, umaga, isang kutsara sa hapon. Pero tinatsansyan ko lang, ito ko linalagay, mga kaganon. Tansyado ko lang ng mga isang kutsara siguro yun, o hihigit pa ng kaunti. Ginagawa ko puro. Pero okay lang naman na, samahan mo ng tubig. Yung iba kasi, yung mga food supplement kasi ganun yung kalimitan. Pero yung binebenta kasi medyo mas matapang itong sa akin. Kasi vinegar na siya. Ang purpose, diretso na, hindi lang iniinom. Sama natin sa pagkain. Siya yung gamitin natin na suka ng pagkain. Ito, sali natin. Yun. Tansyado lang. Sarado natin. Tapos lagay na lang natin ulit sa lagayan natin dito. Meron naman ako mga kasunod na sa piniferment. Shot. Yan. Shot puno. Hindi na ako nagtutubig. Diretso na. Maasim. Maasim na matamis-tamis na may ibang kasi yung flavor ng prutas. Bibigay ko sa inyo yung beneficyo nitong prutas na to, yung fermented juice na to. Tapos, syempre, meron pang iba. Yan. Sundan niyo yung mga clip. Magandang gabi mga kaibigan, mga viewers ko. Naandito tayo ngayon at kaharap yung mga bottle, yung mga jar na kung saan nakalagay yung mga ipiniferment natin. Tulad na sinabi ko, ang mga vlog na ginagawa natin, hindi lang sa garden. Pero ang mga ito ay kabilang sa mga pinoproduce natin sa backyard. Kaya ito yung proseso. Ito yung mga sagot sa mga ginagawa natin sa garden. Para ba may pakinabang, yung paghihirap natin kung bakit tayo kailangan maglinis ng paligid, bakit natin kailangan tamnan yung paligid, at bubuuin natin yan, hindi lang sa paligid natin, pati yung kapaligiran ng buong probinsya o sa ngayon buong probinsya, pwedeng kuhanan natin ng produkto kung saan makakatulong sa maraming tao at makakatulong din sa pamilyang kinabubuuan natin. Bakit? Siyempre, ang lahat na ito magiging kapakipakinabang sa pamilya kasi pwedeng maging hanap buhay. Ang vlog na to ay marami ang sektor na pinupuntahan. Hindi lang isa o dalawa. Marami kasi ang bawat produkto na makukuha natin sa ating backyard, bawat produkto na maitatanim natin sa ating backyard, walang masasayang. Magagamit nating lahat. Katulad nito, kamyas. Ito, maasim na rambutan. Ito, nanlalaglag na apple mango. Ngayon, hindi lang siya basta nanlalaglag mga kaibigan. Hindi lang siya basta nasasayang at linalangaw sa paligid natin. Merong output
Ano, para sa kalikasan, para sa pamilya, at para sa sambayanan. Bakit? Ano, parang ang lalim, ano, parang ang lalim. Ang video ito, mga kaibigan, is about hindi nalalayo sa vlog na ginagawa ko doon sa aking unang channel. Ano, as a prevention specialist, as a medical health prevention specialist, in-improve ko lang. In-improve ko lang kung paano ako makakatulong. Kasi yung ginagawa kong vlog sa dati kong channel o doon sa unang channel, halos wala na akong maisip na content. Lahat sinishare ko na as lahat ng mga nalalaman ko, lahat ng mga pinagdaanan ko, karanasan ko. Ano, hanapin nyo na lang. Ano, hanapin nyo na lang. Nandun sa channel na backyard gardening. Andun yun. Yung mga as a prevention specialist, as tulad ng karamihan na nagkaroon ng karamdaman. Alam nyo ba mga kaibigan ito? Ito lahat na to. Ito ay matatawag natin na probiotic, matatawag natin ito na food supplement. Ito din yun eh. Yung sinasabi ko dati sa inyo, hindi naman natin kailangan laging bumili. Baka hindi natin alam, nasa paligid lang natin. Ito, apple mango, nasa paligid lang natin. Papakita ko sa inyo ang benepisyo. Ano yung benepisyo ng apple mango tulad ng ibang mga produkto, ibang mga prutas na ginagawa kong fermented vinegar. Fermented is one of the kind of microorganism. Siyempre, microorganism, ito yung tinatawag nating lactobacillus. Di ba, familiar tayo dyan kasi lalo na yung mga nagkakasakit. Pag sinabing lactobacillus, isa yung produkto na nakakatulong sa kalusugan. Kasi lactobacillus, ang isa sa mga nagpapalakas sa ating immune system. Iba-ibang prutas, iba-iba yung kalidad na kayang gawin ito sa ating katawan. Siyempre, ang immune system natin, para yung law enforcement sa ating mga tao. Iba-iba yung kategorya ng pagiging law enforcement. Pag sinabing army, iba siya sa Air Force, iba din siya sa Marines, iba siya sa Navy, iba siya sa Coast Guard, iba siya sa PNP, iba siya sa NBI, iba siya sa Fisheries, iba siya sa PDEA. Ganun kadami. Ganun din ang microorganism na pumapasok sa katawan natin, ang ating immune system. Ibig sabihin, ang bawat isa may kanya-kanyang kalidad, may kanya-kanyang gawain. Halimbawa, kung mapapansin nyo yung mga lacto, yung mga food supplement, minsan pinagsama-sama. Pag binasa mo sa ingredients, hindi lang iisa. Hindi lang iisa. Marami silang mga halaman or prutas na pinagsama-sama. Bakit? Kasi iba-iba yung function nila. Ngayon, kung meron ka na nun, maraming function ng katawan mo as a microorganism na napapalakas. Ito yung ginagawa ni backyard gardening. Hindi natin, porque sinabing backyard gardening, andun lang tayo sa paligid, nagkukulkul ng lupa, nagtatanim. Hindi lang po. Kailangan, yung produkto natin, in the backyard, pinakikinabangan natin, hindi lang tayo, pati ang mga taong bayan, ang mga nasa paligid natin, ang mga kaibigan natin, at higit sa lahat,
ang karamihang tao. Tulad ng Agri-Backyard na original o unang channel na binuo ko. Nalito lang ako mga kaibigan. Itong channel na ito, yung kung saan makikita yung mga sharing ko. Ito yung pinakamaraming video. Itong Agri-Backyard, binuo ko ito para makatulong. Ito nga yung kinukwento ko kanina na may bahagi. Siyempre, kailangan nating improve. Naibigay ko na yung mga karanasan ko kung paano ko linalabanan ang sakit at na-share ko na rin yung knowledge ko kung paano o kung ano yung natutunan ko sa training as prevention specialist. At ngayon, kailangan ipakita ko ano ba yung kailangan ng tao. Nasaan ba yan? Nasa supermarket ba yan? O nandito din lang sa paligid? Sinabi ko, maraming mga tea, maraming mga herbal na pwedeng kuhanan ng food supplement. Pagiging food supplement. At hindi lang yun. Fermented is the best way to protect your health condition dahil sa mga microorganism nang nasa katawan natin, pinapalakas yan. At yan ang pumuprotekta sa mga sakit. Sa mga sakit na papasok sa atin. Yan. Ngayon mga kaibigan, i-share ko lang sa inyong mabilisan itong unang produkto na ginawa ko. Ang lasa nito at lasa ng mga lactobacillus na binibili sa market, iisa. Actually, mga kaibigan, buhay yung microorganism na nasa loob nito. Kaya humihinga yan. Humihinga yan. Isang kutsara. Tulad kanina, pinakita ko sa inyo, isang kutsara. Ang maganda nito, lagyan nyo ng tubig. Ako lang, sanay lang ako. Lagyan nyo ng tubig. Halo nyo sa tubig, inumin nyo yung tubig. Dire-diretso. Yung kaya nyong inuming tubig, ilagay nyo ito, haluin nyo, lagay nyo, inumin nyo. Para sa ito sa apple cider vinegar na kilalang kilala kapag may sakit ka na GERD na iniinom. One shot. Asin. Kasi nga, vinegar siya. Kaya mas maganda, lagyan nyo ng halong tubig. Ito yung ito apple mango to. Ito apple mango din. Ito, yan, kita nyo pa. Ito rambutan. Ito, kamyas, itong tatlo. Health benefits. Fermented mango vinegar. Apple mango is one of the apple variety. Mango variety. Like apple lang yung yung skin type niya. Tapos mayroon siyang ibang aroma kumpara sa yung mga variety kasi ng mango, iba-iba, marami. Ito, isa ito sa gusto ko yung aroma. At malalasahan mo dito. Actually, ang kagandahan ng vinegar na ginagawa, mas maasim siya kumpara do sa mga nabibili natin food supplement. Medyo mas maasim siya kasi mas matagal yung fermentation na ginagawa ko. Ang purpose ko, para magamit siya sa ibang pamamaraan. Pwede siyang gamitin sa salad, di ba? Lalo na kung may health condition ka na, mas ka nang kumain ng salad, fresh salad,
pwede mo siyang gamitin as pampalasa. Sa mga salad. Mabango siya, maano siya. Actually, pwede kang gumawa sa iba't ibang paborito mong prutas. Yan yung ginagawa natin. Ngayon, itong apple, mango na ginawa ko as a family ng mango, ito yung health benefits. Ang fermented mango vinegar ay maaaring makatulong sa digestion dahil sa enzyme at fiber nito. At may mga benepisyo rin sa kalusugan dahil sa mga antioxidant at phenolic compound nito na lumalaban sa pamamaga at pagkasira ng selula. Maaari ring itong makatulong sa pagbaba ng kolesterol at pag-regulate ng blood sugar. Imagine mga kaibigan, maraming mga tao ang mataas ang blood sugar dahil sa mga lifestyle na ginagawa natin. Kabilang doon yung mga pagkain natin. Cholesterol, isang dahilan kung bakit maraming na-stroke, bakit maraming nagkaka-heart attack, bakit maraming nagkakaroon ng kidney problem, na maraming napupunta sa mga hospital para magpa-dialysis. At marami pang mga sakit na ang dahilan ay pagtaas ng cholesterol at pagtaas ng blood sugar. Mga benepisyo sa kalusugan, paglakas ng digestive system. Maganda ito sa mga katulad naming nagkaroon ng sakit na GERD at doon sa mga bagong nagkakaroon ng sakit na GERD. Pero sana pwede natin itong gamitin, pwede natin itong as a prevention para hindi na natin makuha pa yung mga sakit. Ang mango vinegar ay naglalaman ng mga enzymes na tumutulong sa pagtunaw ng protina at fiber na nakakatulong sa pagkontrol ng digestion. Actually, doon sa mga nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng sa pagdumi na minsan natatakot, at sa katulad ng mga na-vlog ko na dati na may dugo sa dumi, ang mahalaga doon na kailangan natin gawin ay kumain tayo ng mga pagkain na mataas ang protina at fiber. Ito na yun. Andito. Ibig sabihin, makakatulong ito. Antioxidant at anti-inflammatory. Mayaman ang fermented mango palm sa phenolic at antioxidant na lumalaban sa reactive oxygen space na nakakatulong sa pagpigil sa DNA, protein, at lipid peroxidation na mahalaga laban sa pagtanda ng mga sakit tulad ng neurodegenerative disorder. Yung sa mga nagkakaroon tayo ng madali makalimot, yung mga sakit matanda. Maganda pala ang fermented mango sa mga tumatanda. Makokontrol niya yung mapipigilan niya yung magiging makakalimutin natin. Ito na nga yung pagbaba ng cholesterol. Dito sa mga matataas ang cholesterol, makakatulong sa inyo uminom ng apple. Apple mango kasi ito At any mango, fermented mango vinegar. Ang pag-inom ng fruit vinegar ay maaaring makatulong sa pagbaba ng cholesterol sa pamamagitan ng pagpigil sa oxidation ng low density lipoproteins, LDL. Regulate ng blood sugar, yung kanina sinabi natin. May mga pag-aaral na nagpapakita na nakakatulong ang fruit vinegar sa pagkontrol ng blood sugar level. Hindi lang pala mango. Kasi dito sa blood sugar at saka sa cholesterol, ang sinasabi dito, makakatulong ang pag-inom ng fruit vinegar. Ibig sabihin, any kind of fruit vinegar, kahit itong mga to.
Ito, pag-control sa intestinal microbiota. Nakakatulong ito sa pagpapatatag ng intestinal permeability at pag-control sa intestinal microbiota na nagbabawas ng pagpasok ng mga nakakapinsalang molecules, yung mga bacteria, yung mga kalaban natin, sa daluyan ng dugo at kumukontrol sa pamamaga. Yan. Mga gamit at paalaala. Gamit sa pagluluto. Yun kanina, sinabi ko sa inyo, kaya ko ginawang suka talaga para magamit sa pagluluto. Hindi katulad doon sa ibang food supplement, ang purpose, iinumin mo lang. Kailangan, mas maganda sa pang-araw-araw na pagkain, mayroong microorganism na buhay na makukuha natin. Maaaring gamitin ang mango vinegar sa mga salad dressing. Yun na, sabi ko kanina. Marinade para sa pagpapalasa ng mga ulam tulad ng baboy, manok, seafoods at iba pa. Ako, ito, ginamit ko na ito sa pagmamarinate ng chicken. Nasarapan naman yung buong pamilya. Ginamit ko din siya sa pampaasim ng gulay. Pagiging malusog na inumin. Ito ay madalas na ituring bilang isang health drink dahil sa mga benepisyo nito. Yun na yung sinasabi ko kanina, na ginagamit siya as food supplement. Mga kaibigan? Kapag ka nasa market na yan, dumaan na sa networking, napakamahal na. Maraming mga kaibigan natin na hindi kayang bumili ng mga food supplement dahil sobrang mahal. Pinaliwanag ko yan sa mga vlog na ginawa ko dati. Ito, isang paalaala. Mag-ingat sa labis sa pagkonsumo tulad ng ibang mga suka. Maaaring maging sanhi ito sa pagkasira ng tooth enamel dahil sa acidity nito. Kaya dapat itong inumin ng may pag-iingat. Ayun. Hindi pa pwedeng masobrahan tayo mga kaibigan kasi acidity din yan, maasim yan. Ang kaibahan lang yan doon sa mga komersyal na suka, synthetic sila. Ito, pinaasim natin ito sa pamamagitan ng natural. Naalala ko, may ginawa din akong vlog about sa fermented na nakakasulat sa Bible. Na kapag may sakit ka sa tiyan, uminom ka din ng mga fermented, lalo na yung alak. Kasi pagka nakalagay kasi alak lang, kasi din alak, may mga nagkakamali, kala nila kapag alak, yung mga whiskey, brandy, yung mga liquor, hindi yun. Kasi, distilled yun linuto yun steam yun Ito, fermented. Kasi, bukod dito sa vinegar, meron din tayong gagawin na wine, fermented wine. At yung kalimitan, ang produce ng mga wine, doon sa hindi nakakaalam, fermentation. Fermentation yung mga wine. Kasi sinasabi nyo, kung maalala nyo, may sakit na nagsasabi na good for the heart, yung mga ganon, maganda daw ito, wag laso sobra. Kaso nga, ang problema natin, lalo sa Pilipinas, kapag may alak, yun nga, kapag ka naka-high ng alak, kahit sabihin, isang kutsara lang ang inumin sa alak, hindi gagawin yun. Isang buong bote, lalaklakin. Overuse. Paano gagaling? Paano makakatulong na makuha yung benepisyo? Diba? Kaya, mas maganda pa ito kumpara sa alak. Pero, dadating yung panahon, magpuproduce din ako ng alak kasi pinag-aaralan ko na rin ang wine fermentation. Paano mga kaibigan? Hanggang sa muli, Arvin Bagon, ang inyong kaibigan, dito sa farm, dito sa backyard, dito sa gardening. Bye-bye!